ating mga balita. Nirerespeto ng Malacanang ang malayang pamamahayag ng overseas Filipino workers hinggil sa naunang panukala sa inspeksyon ng balikbayan boxes. Sinabi ito ni PCOO Secretary Sunny Coloma kaugnay ng No Remittance Day ng ilang OFWs. Palasyo na hindi pababayaan ng mga OFW ang kanilang mahal sa buhay na magpadala ng pera. Inilala rin ng palasyo ang panukalang amyendahan ang Balikbayan Box Law. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Tiniyak ng Malacanang ang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng overseas Filipino workers sa bansa, kaya nirerespeto ng palasyo ang malayang pagpapahayag ng OFWs ukol sa nauna ng panukalang random inspection sa Balikbayan Box. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma sa harap ng planong No Remittance Day ng ilang OFWs sa kabila ng pagpapahinto ni Pangulong Aquino ng implementasyon ng spot check sa ilalim ng Bureau of Customs. Ginagalang namin ang karapatang magpahayag ng saloobin ang ating mga overseas Filipino workers. Kinikilala ang mahalagang ambag ng mga OFW sa ating ekonomiya. Bagaman kailangan ding isaalang-alang ang pangailangang sawatain ang mga smugglers na nananamantala sa bayan sa paggamit ng mga balikbayan boxes at sirain ang simbolo nito bilang bunga ng pagpupunyagi ng mga OFWs na nagsasakripisyo magtrabaho sa ibang bansa para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Naniniwala ang palasyo na hindi rin naman pababayaan ng OFWs ang kanilang mga mahal sa buhay na magpadala ng pera. Yung pagsunod nila o hindi nila pagsunod, ibabatay nila yun sa katuwiran. At nananalig kami na sa paggamit nila ng katuwiran, gagawin nila yung inam para sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kinikilala rin ng Malacanang ang panukala ni Senator Ralph Recto na amyendahan ang Balikbayan Box Law o itaas ang tax exemption value na laman nito sa $2,000 mula sa $500 na nakapaloob sa Memorandum Circular No. 7990 ng Bureau of Customs. Git ni Coloma, bagamat napapanahon ang pagsuri sa batas, pag-aaralan pa rin ng ehekutibo ang panukala para sa makatwirang reforma. Mainam na nakapaghain si Senador Recto dahil pinag-uusapan ang bagay na yan at mahabang panahon na rin simula nung nagtakda ng mga patakaran sa batas hinggil dyan. Napapanahon na rin siguro na pag-aralan ng ating mga mambabatas kung ano mga pagbabago ang kinakailangan. Pag namin ang mga panukala at titignan kung ano ang pinakamakatwirang posisyon na maaaring mapanindigan ng pamahalaan kapag nabasa na at naunawaan na namin ang buong panukala ni Senador Recto. Tiwala rin ng Malacanang na hindi naman magkakaroon ng malaking epekto ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Pinagbatayan ni Coloma ang inakalang malaking epekto sa kalakalan sa kontrobersyal na usapin ng PDAF o pork barrel scam noon. Ang dating naging karanasan dyan ay noong pang 2013 nung kasagsagan ng issue ng PDAF o pork barrel. At noon naman ay walang naiulat na masamang epekto ito. No? Kaya kung yun ang pagbabatayan, ay tila wala naman tayong dapat hinggil dito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.